Okay, welcome mga ka-trigger dito sa ating munting YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Tom Jones Bentek. Ang sabi niya, Sir, tanong lang po kung anong sukat ng butas ng barrel ng 12 gauge shotgun. Kasi balak ko kasi palitan ng tubo na same size sa barrel ng shotgun. Papalitan ko sana kasi kinalawang na sobrang luwag ng bala. Kapag lalagyan ko hindi na siya fit, maluwag na, sana mapansin. Okay, bago natin nabigyan ng pansin yan, ay gusto ko lang munang batiin kayo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil malamig pa. Ingatan natin ating mga kalusugan at ingatan din natin na huwag tayong maaksidente sa ating mga trabaho. Okay, at pasasalamatan ko lang yung ating 39,750 plus na mga subscribers. Lalo tigit sa mga nagsishare, nagla-like ng ating mga videos at lalo tigit sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po isang charity vlogger. Kaya tayo gumawa ng YouTube channel ay para itulong sa anim nating mga estudyante na mga beneficiary na anak na single parent. Yan po talaga ang purpose ng aking pag-YouTube channel at bonus lamang yung pagtuturo ko sa inyo. Okay, at ako naman nagpapasalamat na maraming natutuwa, maraming na-appreciate yung ating pagtuturo at yan talaga ang isang passion ko sa buhay, ang makatulong sa ating mga kababayan. Dahil ang aking maliit na kalaman na hindi ko naman madadala sa hukay at mahirap talaga ang mag-aral ng pag-gunsmith dahil walang school ng gunsmithing sa ating bansa. Ayan, at pasalamatan ko lamang din yung mga tumulong sa atin na nagpadala dito sa ating GCash number. Yan ang ating GCash number para yan sa ating mga beneficiaries. Okay, may bago tayong nagpadala sa atin, bago nating sponsor, si Dennis Sardona ng Pulanggi, Albay. Okay, shoutout sa iyo at salamat Dennis Sardona. At ganyan din, special thanks din kay Jubil Platon na malimit magpalipad o magpadala sa ating mga premiere videos. Okay, sana marami pang magpadala at marami pang tumulong. Kahit maliliit lang yung padala, kung marami naman tayo ay malaki na ang magagawa niyan. Okay, para talaga yan sa ating mga beneficiaries na anak na single parent dahil maganda naman ang kita ko dito sa ating kumpanya at wala naman akong pinapag-aral kaya yan na lamang ang aking ibabalik bilang pasasalamat din sa aking inaabot. Okay, at doon sa mga nagagalit sa akin na gunsmith ay hindi ko naman kayo kinukontra. Gusto ko lamang makatulong sa ating mga maliit na sa mga kababayan natin na hirap makapunta sa mga gunsmith dahil nga konti lang ang shop sa atin. At isa pa ay napakahigpit ng batas sa atin sa pagdadala ng baril, lalo kung wala tayong permit to carry, lalo ngayon gun ban. Kung maliit na bagay lang naman at pwedeng i-DIY ay di pwede na natin gawin. Kaya libre naman sa akin ang magtanong lang kayo sa YouTube, wag lamang sa Messenger. At hindi ako nagtuturo sa Messenger dahil napaka-unfair naman sa iba na kayo lamang ang aking tuturuan. Dapat lahat kayo makikinabang. Okay, so sa katanungan ni Tom Jones. Tom Jones pa ito, singer. Tom Jones Bentek. Okay, kung magpapalit ka ng barrel ng shotgun, ay huwag kang basta kukuha ng tubo. Explain ko sa inyo kung bakit. At kung kalawang lang ang problema mo sa shotgun ay
pwede mo naman yan linisan na lamang kung ako ang iyong tatanungin. Pwede mo nang linisin yan at may video naman tayo kung paano paglinis dyan. Okay, at kung basta ang advice ko sa iyo, kung magpapalit ka ng tubo ng shotgun, ay yung original na tubo ang ilagay mo. Bakit ka mo? Tinatanong mo sa akin kung ano ang sukat ng tubo. Okay, wag na natin bigyang pansin yung labas, yung loob. Kasi hindi naman, sabi mo maluwag na eh. Maluwag na yung tubo. Kung yan ay original din ang ipalit mo. Pero kung yan ay tubo ng gripo, ay nasa sa iyo na yan. Pero kasi ang barrel ng shotgun ay wala naman yang groove para malusbor. Pero may tinatawag tayong lusbor. Kung lusbor ang shotgun ay wala yang power. Wala itong rippling, pero napaka-importante dito ay yung butas niya ay original, tapered. Kasi ang butas ng shotgun ay tapered. Paliit yan dito sa dulo. Paliit. Kumbaga pag ng niyan hanggang sa dulo, tapered. So, malaki siya dito. Siyempre, ang laki niya, ang ano niya dito, ang sukat niya dito ay siyempre may chamber siya. May chamber siya. Siyempre ang sukat ng ang sukat ng chamber niyan ay kasing sukat din ng kanyang bala. So ang sukat ng bala niya, ang titingnan mo lang naman diyan, chamber eh. Okay, yung chamber niya ay sukat ng bala ay labo mata natin 20.5 mm. 20.5 mm. So yan ang sukat ng ano niyan. Pero ang dulo ng shotgun, ang barrel ng dulo ng shotgun ay paliit. At kung yan ay kung halimbawa ang butas niyan ay dire-diretso na 20.5 ang sukat niyan, yan ay magiging walang power yan. Kasi ang bala ng shotgun ay may kapsula sa loob. Ganito ang nasa loob niyan. So, kumbaga, andi dito yan. Papakita ko siya. Andi dito yan. Andi dito yung powder. Andi dito yung powder. Ngayon, yung mga shots niya nandi dito. May tinatawag tayong bird shots, yung mga mapipino na malilit, yung ginagamit din sa skeet shooting. Yan, andi dito yan. At natatabunan yan ng saan yung ating itong shell niya ay nakatupi, nakaganon para hindi siyempre para ma-secure yung laman sa loob. Kaya pag napumutok at nag-burn yung powder, itutulak niya ito sa barrel. Kaya mayroong pressure. Ngayon, kung ang iyong barrel ay maluwag, walang pressure yan. Walang pressure. Dapat yan, pag pumutok yan dito sa loob, magkakamero ng pressure yan sa loob. Ito ay masikip sa loob. Ito yung pinakang ano niya. Kung ito ay parang tapon. Tapon ito, masikip ito sa loob. Hindi ito basta-basta, kumbaga, masikip yan dyan sa loob. Hindi masikip yan dyan, hindi mo yan basta-basta mapapasok yan dyan sa loob. Masikip na masikip ito sa loob. Kaya magkikreate ito dito ng pressure sa loob. Ngayon, kung basta tubo lamang ang inilagay mo dyan, walang pressure yan. Meron kami ditong range ng shotgun, 50 meters indoor. 50 meters. Sa 50 meters, kaya pa niyang tamaan ng sulid yung wala ko dito, hindi ako nakapagdala ng clay. Yung clay na ganito kalaki. Kaya pa niyang tamaan. Dahil kung ang tatama lamang diyan ay mga dalawang
yung maliliit na bulitas, hindi siya mababasag. So, sa 50 meters ay sa tingin ko, dahil yung aming backstop ay bakal, plywood na may bakal, malakas pang impact Impact. Actually, kaya pa niyang sirain yung yung backstop namin pag nagtatagal. So sa 50 meters, malakas pa ang dating ng bala. At meron kaming kapitbahay na shotgun range na outdoor na ang layo ay nasa mga kalahating kilometro ang layo. Yung umuulan sa amin ng lead, yung mga maliliit na nakakarating sa amin. Kaya pag pumuputok yun kaya kami lagi nakaganito pagka may mga pumuputok doon kasi nga umaano doon sa aming yere, umuulan pag napapaharap sa amin. So malakas ang dating ng shotgun kasi nga gawa nito itong kapsula na to. So kung ito ay maluwag ay walang puwersa yan. Kaya hindi ko ina-advise na palitan mo yan ng basta tubo lang kung yan ay original. Kung original yung barrel mo ay original din na tubo ang ipalit mo. At kung yan naman ay basta kinalawang, linisan mo lamang. Dapat kasi yan, ang loob ng shotgun ay makinis. Kamukha nito, makinis ang loob ng shotgun yan. Talagang makinis na makinis yan. Ito, hindi pa ito nalilinis. Tingnan nyo. Kaya, ang inilalakas ng shotgun ay yung tubo. At isa pa yan, may choke pa yan sa loob. Ito, may choke pa yan sa dulo. Na pinapalitan yan. Kaya yung pinapalitan, para ma-adjust mo yung buka ng, yung sulido ng bala. Ito yung set niya, papakita ko sa inyo. Ito, may tatlong yan. May tatlong choke yan. Okay. Ang pinakamaliit niyan ay yung number 2. Iba-iba ang sukat ng loob niyan. Iba-iba. Okay. Kita mo itong number 3. Itong number 3 mas maliit. Yung number 1, nakakabit doon, mas maliit ang butas nun. Mas maliit. Ito ay ito yung ipinapalit dito. Ito yung tinatawag na choke. Ayan natatanggal yan at yan ang pinapalit doon. So yan ang mga at mapapansin ninyo na ito ang huling dadaanan niya. Yan ay masikip yan dyan. Yan masikip yan dyan. Masikip. Kaya itong barrel ng shotgun ay hindi basta-basta pinapalitan kung hindi original ang inyong ipapalit. At kung papalitan lamang ninyo ng basta tubo yan, ay siguro sa mga 10 meters, ay baka hindi na makapagpatumba yan. Hindi na makapagpatumba kasi nga mawawala ang pressure. Walang pressure yan. Kumbaga parang ibinuga lang yan, ganun. Walang pressure yan. Kung ano lamang yung lakas ng powder dito, kaunti na lang ang maidadagdag ng barrel kasi nga walang pressure Ang pressure niyan galing lang dito. Diretso na yan. Hindi na yan magki-create ng pressure sa loob ng barrel. Mag-create man yan, napakahina ng pressure na i-create niyan kasi nga walang magpipigil dun sa powder. Ganito yan. Ayan. Walang magpipigil dun sa powder na nasunog. Walang gaanong pressure na kung ano lamang yung ibinigay nito, bala, ganun din lang. So, ang example diyan parang yung naglaro kayo ng yung naglaro tayo ng mga bata pa na yung kawayan na binabalahan ng basang papel. Okay? Na sinusumpit na ganun, 'di ba? Dalawa yung nandun. Pagka bitak na wala nang pressure, wala nang Parang ganun din 'yan.
may pressure. Parang sa ano din, sa mga airgun din. Parang sa mga ano, kung sa mga pistol at rifle, walang loose bore na ang repling. Kasi nga pag luag na yung bala, ito ang ano diyan, ito ang susi diyan, ito ang pinakang bala talaga niyan eh. Ito nagbibigay ng lakas diyan eh. Ito. Nasa loob yan diyan. Yan ang nasa loob niyan. Andito yung powder. Ang dami niyang powder. Puno yan. Tapos yung mga shots niyan, andi dito. Yung mga 12 gauge, 12, yung malalaki. Merong mga maliliit na madami. Pang-ibon. Yung ginagamit sa skeet shooting. So yung mga D12, tinatawag na D12, yung malalaki ang bearing na nakalagay dito. So yun. Kung ano yun, kung basta tubo lamang, walang pressure ang barrel mo. Hindi ano. Kaya maraming gumagawa sa amin yun, yung pugakang ang tawag, yung tubo ng gripo. Bawal yun eh. Okay, pero yan ay may nakita akong tinamaan nun eh sa amin, kakilala ko. Ang dami niya eh. Hindi. Ang ginawa lang ng doktor hindi na kinuha lahat yung pinagsusundot lang ng tiyan yung pero yung mga nakalubog na. Ang dami niya nakalubog sa katawan, hindi na kinuha lahat eh. Hindi siya namatay kasi ang dami niyang tama, kalat-kalat. Pero kung ang nakadali sa kanya yung ganitong tubo ay sulit yun. Butas kaya niyang butasin yung katawan mo ng ganyang kalaki kung nasa mga 15 meters ka. Kaya niyang butasin yung katawan mo. Pagkatubo lang, walang power. Yun lang masasabi ko. So, binigay ko lamang sa inyo ang kaalaman tungkol sa barrel ng shotgun. Sana nakapulutan ninyo ng aral para alam din ninyo kung bakit sobrang lakas ng shotgun. Hindi ko mo sinabing shotgun ay malakas. Kung yan ay basta tubo lamang, yan, ay wala yan. Kaya nga, pag ipinutok mo ang shotgun, ang lakas ng sipa niyan dahil nga, ang barrel niya ay sikip itong na to. Ito ang nagpapalakas dyan. At yung barrel niya dapat original, makinis at tapered. At lalo na kung may choke, pampalakas lalo itong choke. So ito yung set na mga choke ng aming mga barrel, shotgun. So 3 ng 3 yan, ayan meron talagang special na choke yan. So ayan, binigyan ko lamang kayo ng kaunting kalaman tungkol sa barrel ng shotgun. At sana nakapulutan din ninyo ng maliit na kalaman at alam na rin ninyo, may knowledge tayo ng konti. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.